Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video po, pag-uusapan natin yung case ni Rob Moya kung saan siya po ay pinagbibintangan ng isa pong Facebook user na ang pangalan na is Ellie Christ. According to the person, mga Lods, sasummarize ko na lang po, nag-ahente sa kanila si Rob Moya ng sa bahay nila worth 22 million. Kaso, ang ginawa nitong magaling na kupal na to is binenta niya ng 9 million tapos binulsa niya yung pera. Pagkatapos umiska po siya dito sa ating sa bayan natin at nagtatago na daw siya. According to Eli Christ, the buyer has confirmed paying approximately 22 million directly to Rob. Magnanakaw Moya of our BF Homes Paranaque house. The buyer of our Angeles Pampanga house claimed that they bought it for 9 million na oh my god ako 25M yung binili ko doon. So yung dalawang kasi usually kasi mga Lods kapag po kayo ay ahente, may certain percentage kayo. Depende sa usapan. Halimbawa sa rent, karaniwan isang buwang rent ang sa ahente. Or depende kasi minsan finder's fee yung ibibigay sa'yo. Minsan naman po kung hindi finder's fee percentage, usually po pag nakabenta ka ng bahay, yung iba 2%, yung iba 3%, yung mga galante 5%, depende yan Depende yan kung paano mo maibebenta yung bahay. Pero yung pagiging agent ng bahay kasi or ng mga properties, totoo lang, ang puhunan mo lang dyan laway. Pero meron talagang mga magagaling. Kaya nga, yung mga magagaling na broker ay may mga lisensyado yung mga yon, di ba? So si Rob Moya, I don't believe na siya po ay isang licensed broker. So ang nangyari sa kanya, ayan nga, tinangay niya yung pera tapos nag-forge pa daw siya ng pirma nung tao. So siya yung kumausap sa lahat tapos yun na yun, di ba? Nasilaw siya dun sa pera na kanya pong kinamkam dito. So around 30 million po yung nakamkam niya, and accordingly wala na daw siya dito sa Pilipinas, nagtatago na siya. According to Miss Eli, ang sabi po niyang ganon, nasa Hong Kong na daw po itong tao na to. So hindi natin alam kung totoo yon or hindi. Pero siguro mas magandang pag-usapan natin to kasi kung nanonood naman kayo dito sa Nico David channel na noon pa rin, alam niyo po na kino-cover natin si Rob Moya, especially no Battle of the YouTuber Days, di ba? Isa po talaga siya sa mga laman ng page na to or tong channel na to. And nung sila pa ni Tony Fowler, di ba? Diba, ito tingnan natin, 'di ba? Si Tony Fowler gusto niyang ilabas na yung sarili niya rito kasi nga mukhang troubled individual tong si Rob, 'di ba? And I think wala na rin sila ni Iris, 'di ba? Si Iris, naging sila ni Iris Tan tapos wala na. Akala ko nga nagkaroon na ng new leaf noon si Rob Moya, pero ending ayan, bumalik na naman siya. So siguro ang pag-uusapan natin dito is magkaroon tayo nung tinatawag nating auditing, siguro behavioral audit nung nangyari dito kay Rob Moya. Now, meron po akong i-introduce na concept sa inyo called the hedonic treadmill. So ano po ba yon? Ang hedonic treadmill po, kung halimbawa meron kayong nakuhang kayo ay naging successful sa buhay nyo, kumita kayo ng 1 milyon, tapos bumili kayo ng sasakyan, bumili kayo ng bagong PC, bumili kayo ng bagong kung ano man. So after nun, siyempre, yung feeling nun, tuwan-tuwa kayo, di ba? After nun, after a while, masasanay na kayo dun sa nakuha nyo ngayon. So, ang next step mo, according to the hedonic treadmill paradigm, is maghahanap ka uli ng panibagong kukunin or panibagong i-achieve sa buhay mo. So next time, baka ang gusto mo is imbis na okay ka na sa Toyota, baka gusto mo susunod BYD naman. Tapos yung PC mo, baka gusto mo mas mabilis, baka gusto mo ng kunyari gusto mo na ng gaming laptop, ganon. So mag-i-increase ka na mag-i-increase hanggang sa na hindi mo namamalayan na yung lifestyle mo is dumodoble na, yung gastos mo sa lifestyle mo dumodoble ng dumodoble
Therefore, yung income mo dapat dumodoble din ng dumodoble. Minsan po talaga, lalong-lalo na kung kayo ay isang social media artist, hindi naman parate na malaki ang sasahurin nyo. Meron yan peaks, meron yan valleys na tinatawag. Merong pinakamataas, merong pinakamababa. So, unlike si Tony Fowler kasi, na talagang malakas siya sa social media simula noon hanggang ngayon. Siguro I would think na hindi siya kasing lakas noon nung peak na peak siya, 'di ba? Kasi nag-peak na si Tony Fowler noon Ngayon kasi household name na rin siya. Pero still kumikita pa rin sila sa paggagawa ng content dito sa social media, 'di ba po ba? So ganun din po si Rob Moya. Ang problema sa kanya, nasanay siya doon sa mataas na lifestyle na ganun. So paano mo mai-maintain 'yon? So ang ginawa niya, 'di ba, artista siya. Tapos naging social media influencer. Tapos naalala ko, ewan ko lang kung naaalala nyo tong reference na to, yung tinatawag nating Lodi Coin, di ba? Si Lodi Coin wala na rin dito sa Pilipinas eh. Asan na ba si Lodi Coin? Wala na rin eh, di ba? So, ang punto doon, nawala na silang lahat kasi nga, naghangad sila ng malaki tapos nag-fail sila. Ngayon, etong si Lodi Rob, ang ginawa niya, kumuha ng 30M. 30M yun 25 plus 9. Tama ba? 31, tama? Basta, malaking pera yung kinuha niya, tapos tinakbo niya. Tapos ang ginawa niya, pumunta na siya sa ibang bansa at doon siya nagpakasasa. 'Di ba? Kasakiman po yung tawag diyan, 'di ba? Hindi marunong makontento. Kasi kung nakikita niya na nagfe-fail na yung buhay niya, pwede naman siyang at least humanap ng ibang paraan para kumita ng pera. Tapos babaan niya na lang yung needs. Kasi laban lagi yan ng needs versus wants, diba? Yung needs mo versus yung wants mo. Ano ba yung wants mo? Gusto niya ng mas magandang kotse, madali yung buhay, pero hindi naman ganun So, kailangan i-balance mo yung needs mo tsaka wants mo. So ano ba yung kailangan niya? Kailangan niyang kumain araw-araw. Kailangan niya mag-pay ng bills. And meron naman siyang mga kaibigan na social media influencer. Alam niyo mga lods, hindi naman mahirap kumita dito sa social media Kailangan lang talaga matyaga ka tsaka madiskarte ka. Eventually kikita ka rin. Pagkagaya nitong channel na to, minsan mataas yung views, minsan mababa. Pero wag mong susukuan. Magtrabaho ka pa rin. Mag-content ka pa rin. Pag-usapan mo rin tong mga ganitong bagay kasi baka interesado kayo rito makakuha ko ng halimbawa lang sobrang saya ko na kung makakakuha lang ako ng 5k views dito or kahit 3k kasi parang 300 pesos na yun di ba? For 10 minutes magsasalita ako, kikita ako ng kalahati ng minimum wage. For me, that's a win. So alam niyo yun, ang nakaka-disappoint kasi dito mga lods, ang hirap kasi sa isang social media influencer, and I have met many of these people that they are trying to maintain the image. They are trying to maintain the image na kung yung peak nila dapat hanggang ngayon ganun pa rin sila. Hindi Minsan talaga, hindi naman kasi lahat ng tao magsasucceed dito sa social media. Kaya ako hindi ko na rin hinahangad na kunyari yung lelebelo ako dun sa mga sobrang tataas. Kung ano yung nakukuha ko ngayon, masaya na ako. Kung kunyari nakakuha ko ng hate dahil sa political vlogging ko, okay lang. At least nasasabi ko yung gusto ko, di ba? Kung etong mga ganitong content, eto lang yung views, okay lang din. At least nasabi ko yung gusto ko, di ba? Pero it doesn't mean na mag-give up ako. Kasi meron pa rin naman mga taong antimano naniniwala sa akin kasi may nagkiklik pa rin ng mga videos ko Meron pa rin naman ako nagva-viral ng mga videos. Meron pa rin naman mga nanonood sa akin. So ibig sabihin, kahit papano, andun pa rin ako. Masaya na ako doon. Unlike kasi sa mundo nila Rob Moya, sanay sila sa super easy money. Eto lang sasabihin ko sa inyo yung experience ko nung kino-content ko sila. Ito, personal knowledge to. Nung araw kasi, kapag kinontent mo si Rob, si Tony Fowler, yung anyone sa Toro Family, Battle of the YouTubers yan, madaling kumita. Sobrang dali lang talaga. Makakakuha ka ng 100,000 views nasa Facebook or sa YouTube. Depende kung saan So, ang dali nung kumuha ng mga 5K, 10K, ganun lang kabilis. Isang content lang, isang oras lang na editing, okay na.
upload mo na, G na yan. Tapos after 3 days makikita mo, uy, ganda. Tapos after 30 days makukuha mo yung pinaghirapan mo, hindi okay. So karaniwan, tapos meron pa nun yung, di ba meron silang online something nun, yung pinopromote nila as a group, malaki din ang kitaan doon. So easy money talaga during at a certain time of a certain period of time. Kaso hindi naman forever yun eh. You have to think of ways para at least masustain mo yung channel. Katulad dito, ano yung adjustment na ginawa ko? Nag-political vlogging ako. Pangalawa, multiple uploads ako per day on all social media platforms para ma-maintain ko yung content level ko. Hindi man ako magaling sa editing, pero yung nai-impart kong karunungan sa inyo, yung na-update ko kayo sa latest showbiz happenings dito sa social media, okay na ako doon. Masaya na ako doon sa kung ano yung nakukuha ko. And nakikita nyo naman siguro, hindi naman ako siguro with the exception of the camera and the microphone, kasi siguro na narinig nyo iba na yung quality. Yun lang yung iniba ko rito essentially, or yung sa PC ko, di ba? Kasi iba na yung setup ko simula noon, or essentially nag-upgrade lang ako. Pero you will see me, eto pa rin naman yung kwarto ko. It's the same person. Wala naman kayo nakikita na nagka-mansion ako or nag-flex ako ng sasakyan, di ba? So, ang point ko rito, ako kasi sa tingin ko, yung pinaka-success ko dito sa social media is natuto akong makontento. Kung mababa ang views, okay lang. May next round pa naman eh. Baka next time maging okay yung tao sa akin, pero tutuloy-tuloy pa rin ako. Kahit na kunyari sila, ang daming bumanat sa akin noon eh. Actually, may iniintay na lang talaga ako na isang collab, tapos siguro okay na ako sa nangyayari sa akin dito sa social media. So sana kung papasok kayo sa social media, ang pinaka ma-advise ko lang sa inyo is always think of this as a sideline and not a career. 'Di ba? Or at least another one source of income, yun lang. Huwag niyong isipin na dapat ito yung main source of income nyo. Okay sana yung pag-real estate ni Rob eh. Kasi bakit? Sikat siya eh. Sobrang daling gumawa ng pera pag sikat ka. Alam mo yan, Rob. 'Di ba? Kaya pag nag-post ka sa ng My Day mo, ganito, bibigyan ko kayo ng perspective ha. Yung normal na broker, ang network niyan, marami siyang kakausapin, mano-mano, 'di ba? Pero kapag sikat na influencer ka, nag-post ka, halimbawa si Tony Fowler ka, nag-post ka na etong Toro, aalis na kami dito sa Toro Farm, yung Toro Mansion na to, lilipat na kami dito, popost niya, baka may gustong umupa. Siguro after 3 days, after 4 days, meron nang lilipat doon. That's the power of an influencer, yung reach niya. Or sa'yo, celebrity. And hindi lang yun, Rob, you were blessed with a lot of friends na sikat. Na hindi naman galit sa'yo. Kahit si Kiko Matos, alam ko, hindi naman personal yung galit niya sa'yo eh. Diba? Or yung ibang mga kasama mo sa Battle of the YouTubers, they will help you if you ask. Pero you have to grind. Kailangan masanay ka sa madildil. Dito ako, dildil ako rito sa views na to eh. But I'm happy where I'm at. Sana yun po yung moral lesson nitong video na to is let's be happy in our lives and let's not turn to criminality kung kayo ay dito sa buhay natin, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.